Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, mabuti at maganda kung tayo ay natutuwa at masaya araw-araw. Pero kailangan natin din unawain, may grasya pa rin sa gitna ng ating mga sakit at kalungkutan sa buhay. Pag tayo ay dumadaan sa problema, huwag natin yan tatakasan. Manatili tayo na nagtitiwala sa Diyos. Buksan pa rin natin ang ating mga isip, ang ating puso sa Kanya. At suriin natin kung anong nangyayari sa ating mga kalooban. Dahil pinapaalam ng Diyos ang Kanyang kagustuhan sa gitna ng ating pagpusan, pagdala ng ating mga krus sa buhay. Sa mga napakaraming beses na kung saan tinalikuran natin ang ating mga hirap, hilingin natin ang tawad ito sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo natuto sa ating mga pagsubok. Humingi tayo ng tawad sa Diyos para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpapahayag ng mabuting balita. Pakundangan sa pinangakong Espiritu Santo na ipagdadala ng iyong anak na salita. At para maging lubos ang pagkukup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo
at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatuwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang taga-pamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y laang magtiis ng tagumpay, ay nakamit at sumaatin ang langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan.
Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil siya'y pinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli ako magpapakita sa inyo at mag-umapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Why does God allow pain and sadness in our life? Hindi po ba pwede sa buhay puro saya at ginhawa na lang? Bakit sinabi ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo na tayo ay magkakaroon ng pagdadalamhati, tatangis tayo, matitigib daw tayo sa kalungkutan? Bakit hinahayaan din ng Diyos na masaktan ang isang ina bago niya isilang ang kanyang anak dito sa mundo? First, we have to understand, my dear friends, that God allows pain because it has a purpose. Hindi po hahayaan ng Diyos ang isang karanasan kung wala itong mabuti at magandang dahilan. Our sufferings are there to serve us. Meron po akong isang nagsaserve, naglilingkod dito po sa aking bagong parokya. At kami po ay nag-share sa BEC, Basic Ecclesial Community. Yung pong asawa daw niya ay hindi pala simba. Kahit paano mo pilitin, ayaw daw po niyang pumasok sa simbahan. Pero nung na-stroke yung kanyang asawa, nakita daw niya napakalaki nung pagbabago niya sa buhay. Sabi po nung kanyang mister, habang dumadaan po siya doon sa sakit, habang siya'y nagpapagaling, doon daw po niya talaga mas naramdaman buhay ang Diyos at mas lumalim po ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Tingnan niyo na po, mga kapatid, may dahilan talaga ang sakit. May pagpapala pa rin sa ating mga paghihirap. And the purpose of pain is to bring us closer to God. If pain does not bring you closer to God, then you are sinning. Tandaan niyo po yan. Sometimes, God breaks our hearts to save our souls. Amen? Minsan, kailangan saktan ng Diyos ang puso mo para buksan lang ito. Kailangan din sirain ng Diyos ang plano mo para mas buuin niya dun sa mas magandang plano na hinahanda niya para sa iyo. Minsan, magpapadala talaga ng hirap ang Diyos sa atin para lang lumakas tayo. Hinahayaan ng Diyos madalas na mabigo ka para lang maging mas magpakumbaba ka pa. Binibigyan ka ng sakit ng Diyos para matuto ka na ingatan mo ang iyong kalusugan, ang iyong pangangatawan. Kung may inalis ang Diyos sa iyo, ito ay dahil pinapaalala niya ang lahat ng bagay sa buhay mo nagmumula sa Kanya. Kaya nga po, mga kapatid, sa susunod na makaranas ka ng sakit o paghihirap, magpasalamat ka agad sa Diyos. Dahil may pagbabasbas pa rin sa ating mga pagsubok at paghihirap. Understand, there is still something positive in our pains. Understand, our burdens in life can still be our blessings. Amen? But secondly, God allows us to feel sadness because our sadness opens us to the experience of joy. May kasabihan po napakaganda sa Turkey. Sabi nila, kung hindi ka makakatikim
ng sirang mansanas, hindi mo mapapahalagahan ang mas masarap at mabuting mansanas. If you have never tasted a bad apple, you will never appreciate a good apple. Kaya naman, alam natin ang masarap sa buhay. Ito ay dahil dumaan na tayo sa hirap nito. God allows sadness because we can never fully understand joy without it. Sadness and joy are always two sides of one reality. Remember that the truth has many sides and they are all interconnected. Kaya pansinin niyo po, ang taong mahal mo, siya madalas yung nakakaaway mo. Di po ba? Yung bahay na pinapangarap mo at nabili mo, pagdating ng araw, yan din yung bahay na ayusin at i-repair mo. Yung panaginip mong trabaho, your dream job, yan din yung trabahong magbibigay sa'yo ng sakit ng ulo. Yan din ang trabahong ika-i-stress mo. Amen? Mga kapatid, hindi ka pwedeng magkaroon ng tuwa kung wala kang luha. Isa po sa mga pinakasikat na pintor ay si Van Gogh. Kilala niyo po ba siya? At isa po sa mga pinakasikat na obra maestra ni Van Gogh ay yung pinamagatang Starry Night. Napakagandang painting. Hindi ko po alam kung nakita niyo na ito. Pero baka hindi niyo po alam yung kwento ni Van Gogh. Ginawa daw po itong pintor, itong napakagandang painting, habang siya'y nakakulong sa mental hospital dahil nagkaroon po siya ng mental breakdown. Wow! Nakakabilib, nakakamangha. Isipin niyo po, kung kailan sira ang isip ng tao, meron pa rin siyang nagawa na napakabuti at napakaganda. Do not allow your pains, your sadness, your suffering to prevent you to produce something good, wonderful, and beautiful today. Amen? Because as long as you have God in your life, you can still show something good, wonderful, and beautiful. Alam mo ang maganda kasi dumaan ka na sa pangit eh. Batid mo ang liwanag kasi nanggaling ka sa kadiliman. Mga kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Yakapin mo ang lungkot mo ngayon sa iyong buhay. Hindi naman masama yan. Kasi kung talagang masama ang lungkot, sana hindi na po tayo hinahayaan ng Diyos na makaranas nito. Hindi po ba? Because the mere fact that God allows us to experience sadness, it means something. God has a reason for that. Dahil mula sa sakit at sa lungkot, diyan maisisilang ang tuwa at kabutihan. Amen? Third and last, through pain and sadness, we become more deep and compassionate. May napansin lang po ako sa mga nagpapa-counseling sa akin. Kahit po punong-puno sila ng lungkot, kahit madalas sila'y nalilito sa kanilang buhay, kung pakikinggan niyo po sila, napakalalim po nilang mag-isip. Napakalawak ng kanilang paningin sa buhay. Sa totoo lang po, nag-i-enjoy akong nakikinig sa problema ng ibang tao. Hindi po dahil marites po ako, ha? Pero ang dami ko pong natututunan. Kasi pag ang tao talaga nagpupursige, nagpapatuloy kahit na siya'y naghihirapan, ang dami niyang realization, ang dami niyang natututunan sa kanyang pagsubok. Ang mga taong hindi nakakaranas ng hirap sa buhay, madalas mababaw ang kanilang pag-iisip. Amen? Pero ang mga tao na dumadaan sa lungkot, sa hirap, sa bigat, makikita nyo din po, marunong silang magmalasakit sa iba. Kaya nga po, isa sa mga mabuting balita, magandang balita ngayon, pagkatapos po ng conclave, yung pagpipili po ng Pope, nagbigay daw po ng bonus si Pope Leo sa mga manggagawa niya. Ang tawag po dito ay conclave bonus. Nung pong panahon ni Pope Francis, pagkatapos po niyang
maging Santo Papa, inalis po yung bonus ng mga workers, binigay po sa mga mahihirap. Pero ito pong si Pope Leo, bakit po binalik niya? Bakit binigyan niya yung mga manggagawa? Nauunawaan po niya yung kalagayan nila. Doon nagpakain din po, ha? Baka sabihin niya po, hindi mahal ni Pope Leo yung mga mahihirap. Tinawag po yung mga mahihirap, yung mga dukha doon sa Vatican. Nagkaroon po ng dinner, pinakain din po. Pero sinabihan po niya na dapat yung mga nagpagod ay bayaran, bigyan ng bonus. Ang tanong bakit? Baka hindi niya po alam yung background ni Pope Leo. Nanggaling din po siya sa isang pamilya na mga manggagawa. He came from a middle class wherein his parents were also simple workers. Dahil alam niya yung pinagdadaanan ng mga nagtatrabaho. Kaya naman, nagmamalasakit siya na uunawaan niya yung pinagdadaanan at nararamdaman nila. At yan po ang ibig sabihin talaga ng compassion. Compassion comes from two words. Cum, pasio. Cum, ibig sabihin is with. Pasio means suffering. Pagsamahin niyo po yung dalawang salita, compassion means fellow suffering. Suffering with. Kaya hinahayaan po tayo ng Diyos na makaranas ng sakit kasi gusto lang tayong gisingin sa katotohanan, sa hirap at sakit ng iba. Di po ba kapag nasaktan ka, doon mo nauunawaan yung sakit ng iba. Kapag din tayo'y nasasaktan, doon mas lumalambot ang ating mga puso at kalooban. Pain and suffering has a way of softening our hearts. Kaya tignan niyo po, pag bumili kayo ng karne, para lumambot ito, anong gagawin nyo? Di ba mamasuhin nyo, pupukpukin nyo? Yung karne na nandoon sa loob ng ref, malamig, kaya naman matigas. At ganyan din po pagdating sa tao, di po ba? Kung palagi na lang sarap, ginhawang nararanasan ng tao, tumitigas yung puso niya. Nawawalan siya ng pagmamahal o malasakit sa iba. But understand that God wants us to have new hearts. Hearts just like His. Not hard and old hearts, but soft and loving hearts. But to have soft and compassionate hearts, we must undergo through these pains, sadness, and challenges in life. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, ang tatlong paalaalang ito, bakit ba tayo ay nasasaktan o nalulungkot minsan? Una, dahil may dahilan ang iyong sakit. Your pain has a divine purpose. Pangalawa, daan para ikaw ay matuwa ang iyong sakit, ang iyong kalungkutan. At pangatlo, nagiging mas mapagmahal tayo sa pamamagitan ng ating mga sakit at lungkot sa buhay. Magdasal po tayo, mga kapatid. Tulungan sana tayo ng Diyos. Huwag tayong masiraan ng loob pag tayo ay dumadaan sa mga sakit at lungkot ng buhay. Umasa ka pa rin na may mabuting grasya na naghihintay sa iyo sa gitna ng iyong mga iba't ibang paghihirap. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito, na may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahan, naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa amin puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa na makaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo sa tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus pinakoy buhay bilang laging handog. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Sa
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, Florentino, ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Peace be with you po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam kong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay
sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan, upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Why does God allow pain and sadness to be present in our life? Well, first, because it has a divine purpose. But secondly, our pain and sadness gives way to our experience of joy. But third, it is because through pain, sadness, and suffering that our hearts become more soft. We become more compassionate. Para po sa ating assignment ngayon, gusto ko po na sulat nyo, ano ba ang natututunan nyo? Ano ba ang nakukuha nyo? Ano ba ang mensahe ng Diyos sa inyo diyan sa gitna ng inyong mga problema at pagsubok? What are the blessings still that you receive despite your burdens? What are God's provision in your pain? What are your wisdom in the midst of your wounds? Isulat niyo po yan, basahin niyo, pagnilayan niyo, at yan sanang muling magpalakas at magbigay ng tuwa sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At basbasan kayo ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.